Sapagkat sa panahon na kailangan nyo na ito, meron kayong babalikan. Ang isang matalinong mangangaral, at ikaw kung ikaw ay nagla-life group na, at kung kayo ay lumahayo na, hindi pwede wala kayong tekno. Amen po ba? Hanggat maaari, pag-uwin mo, aralin mo rin ito, kasi inyong lingkod man, ako bilang pastor nyo, bumibili pa po ako, binabayaran ko po yung pinapakinggan ko sa seminar. Magkano? 1,000. Yung buong yung binayaran ko po yung 1,000 at inaaral ko po yung pabalik-balik. Yung isang Monday, yung bayad po ako ng 300, webinar po namin, 300 pesos, 3 oras. Amen po ba? Balikan muna natin ito, lay ko ng foundation. Get wisdom, get understanding. Tanda nyo lagi. You know, ang Lord ay progress sa kanyang revelation. The moment ikaw ay nasa technique ng prayer and fasting, makinig, nagkakaroon ka ng wisdom. Bibigay ko po sa inyo, na-share ko ito sa mentoring and discipleship sa Mindanao. Every time you meditate the Word of God, mga kapatid, babad ka sa salita ng Diyos. Makinig, every time you read the Word of God, ang katumbas po niyan, nagbabas ka. Amen? Nagpapas ka. Because real fasting, mas babad ka sa salita ng Diyos. Kaya huwag niyo bigyan din masyado. Okay naman sinabi ni Sister Kay, huwag niyo masyado bigyan pansin yung pagkain. Kasi pag ikaw ay nasa daigdig ng fasting, ang iyong isip is mapuno ka ng salita ng Diyos. The moment na puno ka ng salita ng Diyos, paano yun? Nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Amen po ba? And that's fasting. Or that's prayer. Amen po ba? Get wisdom, get understanding. Do not forget my words and turn away from them. Get wisdom. God is good. Amen po ba? Kasi ang direction ng Lord sa atin, this year is a year of prayer and fasting. Makinig, evangelism and worship. Amen. Nandun pa po tayo sa ano. And we see the breakthrough. Amen po ba? Verse 6. Okay. Do not forsake wisdom, and she will protect you. Love her, and she will watch over you. The beginning of wisdom is this: get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Kaya nga, huwag kayong manginayang sa araw ng March 14, na magbayad ng 300. Alam mo kung bakit? The beginning of wisdom is this: get wisdom. Makinig. Though it costs all you have, get understanding. Amen po ba? Okay manginayang na you pay the price. Okay manginayang po dito sapagkat tested and proven group ito. Binabalik ng Lord sa akin, sobra-sobra pa. At kung nakikita ko, kayo nagbe-benefit. Amen po ba? Now, focus na po tayo. Relay ko lang pero. Okay, let's read. May mga tao roon na nagtanong kay Jesus. Ang mga alagad ni Juana, taga-bautismo, at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno at manalangin. So itong kultura, kung custombre nito, makinig, hindi lang natin ito sa ngayon ginagawa, maging sa panahon ni Jesus, ay nananalangin na sila. Ang tanong nila ay ganito: bakit ang mga alagad mo ay panay lang ang kain at inom? So para ba kung may mali dito sa ginawa ng mga disciple? Ang tanong, kinusinti ba ni Jesus na sila'y kumain lang at uminom? Tapusin po natin ang verse. So pinapakita ko lang sa inyo rito na noon pa man, custombre na ng mga real disciple, ng mga even pa bago sila Jesus, kahit yung mga Pharisees and Sadducees, nanalangin sila at nag-ayunin. Sumagot si Jesus, mapapag-ayuno ba ninyo ang mga panaunin sa kasalanan habang kasama pa nila ang lalaking kakasal? Talking to himself. Ang sabi ni Jesus, syempre, hindi. Ngunit, sabi ng Lord, Jesus mismo, ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila sino? Si Jesus. Okay? Kukunin sa kanila ang lalaking kakasal. At saka sila mag-ayuno. So, si Jesus ay wala na rito ngayon. That's why ang Lord, makinig, pinahagingan, tinumbok niya, kapag wala na ako, wala kayong ibang gagawin kundi mag-ayuno. Maliwanag? Ulitin natin. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal. Referring kay Jesus. At saka sila mag-ayuno. Sino at saka sila mag-ayuno? Yung mga disciple. So, ang fasting ay, makinig, lifestyle. Ulitin ko again. Fasting is lifestyle. Kailangan maging lifestyle natin po ito.
Itong damit ko ngayon, nung una kong bili, putok eh. Hello? Praise God. Kaya nga, fasting is a lifestyle. Pabasa, basahin natin. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tutulad sa mga ginagawa ng pakitang tao. Sino ulit ang nagsabi nito? Ang Panginoon. Kanina sinabi na sa Luke chapter 5. Sabi niya, kapag yung ikakasal daw po ay at saka pa sila mag-ayuno. Ito po, tinumbok niya. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng pakitang tao. Gusto nilang manalangin na nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto sa lansangan para makita sila ng ibang tao. Sinabi ko sa inyo ang totoo, natanggap na nilang buo ang kanilang so makinig, tingin sa akin, my young people, fasting hindi lamang pinapatay mo yung sarili, but there's a reward. Meron pong reward. Ang sabi niyan, makinig, prayer pa lang po yan ha. Next na sabi, sa halip, sabay-sabay, sa halip, kapag mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong amang hindi nakikita. go. At ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo nang hindi masyadong nagpapala sa inyo. So makinig, tutupang ito. Amen? May gantimpala through prayer pa lang. Kaya nga pag ikaw ay dapat mag-pray, sabi ni Sister Kay kanina, prayer and fasting is you depend on God. Amen po ba? So pag ikaw ay hindi nagpipray, Rika, you boast. Pag ikaw ay hindi nagpipray, nagyayabang ka. Pag ikaw ay hindi nagpipray, nagmamataas ka. Amen? Ano sinabi nito? Basa, read. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magtunwaring malungkot, katulad ng mga pakitang tao, sapagkat sinasadya nilang hindi magayos ng sarili, para ipakita sa iba na nag-aayuno sila. Ano sabi? Sinasabi ko sa inyo ang totoo, natanggap na nila ang kanilang nagtimpala. Kaya huwag kayo magpalata na kayo ay nag-fasting. Amen po ba? Dapat nilok mabango. Amen po ba? Hindi po lang nilok ka, parang dulig ka na. You know? Dapat mabango ka. Kasi iba, alata-alata. Sa halip, kung mag-ayuno kayo, mag-ayos kayo ng maghilamos upang hindi malaman ng iba na nag-ayuno kayo, ano pa? Maliban sa inyong amang hindi nakakita. Ang inyong amang nakakita sa ginagawa nyo ng kilim, sabay-sabay. Anong gantimpala nito? Papalayain ka ng Diyos. Huwag nyo isipin pira. Balik kasi kaganda. Papalayain kayo ng Diyos sa lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Huwag nyo ilagay, dali, papalayain kayo ng Lord sa bihag ng kaaway sa inyong buhay. Yun ang gantimpala. Amen po ba? Maliwanag po ba? Huwag nyo pong ilagay sa sarili, gantimpala, bintay ako. Kaya maraming nami-misinterpret. Ginawa nilang kapirahan ng prayer and fasting. Mali. Hindi totoo yun. Amen po ba? Parang kukontrol na game. Sabi ko, hindi totoo yun. Amen po ba? Kasi kung prayer and fasting lamang yung usapan, magaling kayo maigi. At huwag na tayo magtrabaho. Kasi kung pira-pira na usapan. Now, anong purpose ng prayer and fasting? Ng understanding, number one, our purpose is to be like Christ. The more na ikaw ay nasa process ng prayer and fasting, makinig, our purpose is to become like Christ. Christ-like character ang nangyari sa iyo. Huwag niyo kakalimutan, ibang purpose, ibang function. Ang purpose natin kaya tayo dito is to become like Christ. Fasting, makinig, is the character of Christ. Or the function of Christ. Amen po ba? Pero tayo, ang purpose natin is to be like Christ. That's our purpose. Our function is this. Our function is the Jesus Father Ministry. Yun ang function natin. Sabi mo, yun ang function natin. Sabi, ang function natin is Jesus Father Ministry. But skip ko na po yan. Kasi mas maganda po magkaroon tayo ng mga mabang reflection. Kasi naman, skip ko na siya. At, okay. The foundation of prayer. Okay. The foundation of prayer and fasting. Sabi mo, the foundation.
sabi ni Kay, yung foundation. Ayaw ko lang nilalagay sa mukha niya yung binibili niyo sa 150 to 50. Yung ba yun? Ah, di ba yung ano yung Kay, yung carry mo ba yun? Ha? Hikari! Ay, kari! Kari. Kari. The foundation of prayer and fasting. Meron po foundation. Kunin niyo po ito. Ang church ay hinihayaan tayo ng Lord ng gift of teaching. Amen po ba? Apostolic teaching. Glory be to God. To understand the principle of prayer, it is necessary to understand the mind and purpose of the Creator Himself. Who is our Creator? Who is the Creator? Wala ko kausap. Who is the Creator? Kunti lang kausap ko. Sino Creator? Kailangan natin maunawaan. Now, number 1, prayer is a resulta of God's established authority, structure between heaven and earth, as well as a product of His faithfulness to His word. Now, dagdag nito, prayer and fasting is the gift ng Lord para sa tao. Magaling, the moment ang sabi ng Lord, you pray, gusto ng Lord na ikaw ay makausap niya. Prayer is a gift. Amen po ba? Amen? So, prayer is a result of God's established authority structure between heaven and earth. So, through prayer lamang, mga young people, mga discipleship 2, 3, through prayer lamang nakakausap ng Lord. At habang ikaw ay nagpipray, ikaw ay nagsasabi sa Panginoon, at paano ka ni Lord kinakausap, kaya sinabi ko kanina, through prayer, through His Word. Every time you read the Word of God, makinig, the Lord is speak to you. Kaya nga, reading the Word of God is prayer. Sabi ko, reading the Word of God is prayer. Ang heaven at saka ang earth ay nagkakaroon lamang ng connection to prayer. And every time you read the Word of God, the manual, the book of life. Life means, makinig ang tinuro ko sa inyo, L means living in. Living in. Okay, ito ang living in. Father's environment. So the book, your book, ang Bible ko ay hawak natin is the book of life. So every time binabasa mo yung Bible, makinig, you're living in the Father's environment. Kaya ang life group dapat buhay, hindi patay. Amen po ba? Number 2, prayer is as simple as respecting God's authority. Amen po ba? Lahat ng tumugon dito, makinig, ang Lord ang magre-reward sa inyo. Makinig, ang Lord ang magre-reward sa inyo at palakpakan natin ang Lord. Ma-amaze ka na lamang sa mga reward sa atin ng Panginoon. Ma-amaze ka. Amen po ba? It's a simple respecting God's authority. This is because prayer was born out of God's what? Arrangement. Inayos po niya for a man's assignment on earth. Amen? Para maintindihan mo ang iyong assignment, you need to pray. Walang kausap. Si Abraham, para maintindihan niya kanyang assignment, Abraham need to pray. Wala pa pong Bible that time. Makikita sila, Moses, wala. Ang alam nila, they need to separate themselves. Moses prayed for 40 days and 40 nights. Amen po ba? This is because prayer was born out of God's arrangement for man assignment on earth. 3. Another 3. Okay. Okay. 3. Okay, ito ba? 2. Okay, sige, 2. It happened when the Creator spoke to two words during the creation process. Kaya balik tayo sa lumang tipan. Sa the beginning. Ano yung two words na sinabi niya? The creation process, the word let them. Sabi mo, let them. Saan ito nakasulat yung let them? Dito nakasulat. Then God said, let us make man in our image, according to our, paki-highlight yung word, let them. The word let them means, makinig, you pray. The word let them means you pray. Let them have dominion over the fish, over the sea,
and over the birds and the air, and over the cattle, over the earth, and over the every creeping thing that creeps on the earth. So let them. Let them. So why is fasting separation A mass. a mass? Bakit? Amen po ba? Pangalawa, who is God is talking to here? Pangatlong tanong, why God is hard to speak about this? Bakit siya ganun naman ka-stricto? What is the blessing of separation? Amen? Meron bang biblical verse na magpapatuloy patungkol dito? Ito pong sinabi. Read, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Yung 4 na tanong, sinagot niya. 1, 2, 3, read. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sins, and will heal their land. So yung 4 na tanong, nabalikan natin. Anong tanong kanina? Balikan natin yung unang tanong. Why is fasting separation is a mass? Pangalawa, who is God talking to here? Kanino? Why God is hard and strict about this? What What is the blessing of separation? Tingin, Pastor. The moment sinabi ng Lord, mag-fasting and prayer ka, hindi para kay Lord yun. Kailanman makinig. The moment, every time na kayo ma-attend, walang benepisyo si Lord. Yung gawain natin, hindi ito makinig. Yes, it worship God, pero lahat ng ginagawa natin, hindi, makinig, ikaw nagbe-benefit. When you give, ikaw nagbe-benefit, hindi si Lord. Kapag nakinig ka na maayos, ikaw nagbe-benefit. Kaya all teaching and preaching is for us. Amen? Worship lamang po yung para kay Lord. If my people, kanino daw? Sinong tao? Ikaw at ako. Which are called by my name, shall humble themselves. The word humble in Aramaic or in Hebrew, katubas ng humble means fasting. The moment you fast, nag-humble ka. Ang nagpakumbaba, every time ito nagpapakumbaba means nag-ayuno ka. Amen? Amen. Ano daw gagawin? Ano daw blessing? Ano, humble yourself and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Anong blessing? The prayer fasting. Then will I hear from? There's an open heaven kapag ang mga anak ng Diyos ay nagpipray and fasting. Bukas ang kalentan sa TGC and glory be to God. Amen po ba? 2 buwan pa lamang po ngayon. Glory be to God. Sa mga late kanina, ang lupa po ng church ay 300 square meter. Kami po mag-asawa, kumuha kami ng 100 square meter. Binayaran po natin ang 100 square meter, binayaran natin ng 310,000 pesos at nag-down tayo doon sa 200 square meter ng 80,000. Amen po ba? So may balance pa na lang po tayo ng 580 pero mali-mali na kay Lord dyan. Kasi I do believe with all my heart, ang Lord ay pupundohan niya ang proyekto niya. Amen po ba? Ang trabaho ko ay mag-pray and fast. Trabaho ng Lord ang mag-release. Amen po ba? Kaya sa araw ng linggo, doon tayo at mag-release tayo ng 300 square meter ng lupa na bigay sa atin. Amen po ba? Hindi ba parang pinapalakpak niyo? Amen? So ano daw ganyan? Ano daw mangyayari blessing? Then will I hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. Gusto ko kayo encourage. Amen? Amen po ba? Pag-pray pa rin natin po yung sapa. Kahit wala na po tayo dito, ilang buwan lang po tayo, pag-pray natin sapa. Amen po ba? Kasi tayo nakakaalam ng mabuti at masama. Pag-pray natin ito. Amen po ba? Na baka sa pag-alis natin, doon pa lang sila matauhan. Amen po ba? Doon pa lang sila matauhan. And I pray na ang Lord ay mag-usap sa akin. Next. Now, ano daw ang nangyari? Under the prayer fasting? Now my mind, eyes shall be open. My ears attend to their, ano ba? Is made in this place. What a blessing. In Hebrews chapter 11 verse 6, anong sabi? And without faith, it's impossible to please God.
Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those earnestly seek Him. Every time na tayo nagpipray and fast, we seek God. Every time na tayo nagpa-fast, we seek God. Amen po ba? Isaiah 59 verse 1 and 2. Basa na kayo sa bahay. Surely the heart of the Lord is not too short to save, nor his ears too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. But your iniquities have separated you from your sin, have hidden His face from you, so that He will not hear. Palapakan po natin ang Panginoon. Ang sabi dito po, may kili ang kamay ng Diyos. Hindi dito po daw siya bingi. Nakikinig po kayo maigi. Kaya lang, ano daw? Ano daw sabi dyan? Ang iyong iniquities. Hallelujah, praise God. In Luke chapter 11 verse 4, ano sabi? One day Jesus was praying in a certain place. When He finished, one of His disciples said, ang ganda ng tanong, no? Lord, teach us to pray. Hindi sinabi na, Lord, bigyan nyo kami ng anointing. Ang sabi, Lord, turuan nyo po kaming manalangin. Kasi dito ko po lagi kinukuha yung word nito. Through prayer, nagbubukas lahat ng gift. Makinig, ang saradong gift, ang saradong kakayahan, mga kapatid, ang nagbubukas sa saradong kakayahan, panalangin. Panalangin. Amen? Ang sabi, one of His disciples said to Him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciple. He said to them, when you pray, say, Father, hallowed be your name, thy kingdom come. Amen. Truth to ponder, sabi mo truth to ponder. Paano Tagalogin yan, ma'am? Anong truth to ponder? Katotohanan, pagbulay-bulayan? Tama ba? Yes, God. Our prayer and fasting must motivated by faith, not by fear. Hindi kayo magpipray and fast dahil natatakot kayo. No. Kaya tayo nagpipray and fast because by faith. Amen po ba? Amen. Ano po ba kayo maigay? Hindi siya motivated by fear. Kaya ako nagpipray and fast, makinig. Hindi pastor. Prayer and fasting, makinig, is a sign, makinig kayo maigay ha, na ang pinaka-priority mo is God. Every time you pray and fast, sinasabi mo, oh, wala kayong kwenta lahat, si Lord ang pinaka-the best para sa akin. That's the language of prayer and fasting. Ulitin ko again, yan po ang pinaka-prayer and fasting. The moment ikaw yung prayer and fast, sinasabi mo, let behind niya lahat, kay Lord ako. Amen po ba? Jeremiah 29 verse 11, 13, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, and not to harm you, plans to give you hope. And ano daw? The best future. Amen po ba? Then you will call on me how to pray. And pray to me and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your you want to heart it. Amen. Kaya pag ikaw yung pray and fast, makinig, you put God's the number one top priority mo siya. Tingin kayo pa, kaya si Lord, nung time kung siya'y nabubuhay pa, pinapakita niya na meron siyang time sa prayer fasting, iniiwan niya mga disciple. Kasi ang priority niya, walang iba kundi ang Panginoon. Basa, sabay-sabay, win! The devil does not fear a big church. He fears church united in prayer and fasting. Hindi po takot ang demonyo sa malaking church. Takot ang demonyo kapag ano daw? We fears church united in prayer and fasting. Makinig, through prayer and fasting, makinig, tatumba ang wall of Jericho. Bumagsak ang wall of Jericho na hindi kayang pabagsakin ng datay sa larangan ng digmaan. At tingin kayo po, ano po ang ginawa? Nag-ayuno sila, umikot lang sa tahimik. At pagdating sa ikapitong araw, sabay-sabay silang sumigaw na, Hallelujah! Bumagsak yung wall. At ang pagbagsak po nun, hindi po talaga, bumuo talaga po siya ng
Because prayer, ito pa, ano sabi dyan? Sabay, basahin ko natin sabay-sabay. Read! The church can be large in number, but still weak if there is division. Why? What gives the church real spiritual power is unity. Believers loving one another, Prayer praying and fasting together, and working. working for the same purpose in Christ. When the church is united, it becomes strong against the enemy and effective in sharing the gospel of the kingdom. That's our church. This is the church. Kiniklaim ko po, ito yung church natin. Sabi ko, ito yung church natin. Wala akong kausap. Amen po ba? A church can be a large in number, but still weak if there's a division. What gives a church real spiritual power is unity. Unity what? Believers loving one another, praying and fasting together, and working for the same purpose in Christ. When the church is united, it becomes strong against the enemy and effective in sharing the gospel of the kingdom. This is the church. This is the TGC church. Amen po ba? God's power flows where there is a unity. Love, agreement among His people. Hallelujah. Psalms 133, behold how good and pleasant it is the brethren dwell together in unity. First unity in prayer. Amen? Jeremiah 33 verse 3, sabay-sabay, read. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at maliwagan na hindi mo pa nalalaman. Maliwanag mo ba? Every time you pray, yung mga mysterious, yung the secrets of the kingdom, malalaman mo. Amen? Why prayer and fasting is important? Why? Ano nakalagay dyan? Prayer and fasting, number 1, will set the condition of your day. Siniset daw po ang condition ng iyong araw. Pangalawa, prayer and fasting helps you to make a better decision. Tingnan natin yung 1 para masulat niyo po. Prayer and fasting will set the condition of your day. Ano? Pangalawa, prayer and fasting will help you to make a better decision. Daily prayer, pangatlo, daily prayer and fasting will keeps God at the center of your day. Ang Lord daw pang sentro. Prayer and fasting, makinig, is our weapon and power to rebuke. Ano daw? Yan po kapangalan ng mga fasting. Praise God. Masalag na. Ano number ito? Prayer and fasting. Okay, prayer and fasting, yung lumabas na. It's an act of worship, faith, and obedience. Para pagkumula sa akin ng mga tao. Amen? Daily prayer fasting will transform our heart and desire. Please, I love you with the love of the Lord. Kahit hindi ako mag-declare ng 40 days of fasting, gawin mo regular. Because daily prayer and fasting will transform our heart and desire. Daily prayer and fasting will develop spiritual discipline. Nag-develop ito po ng spiritual na disiplina. Kaya pag ngayon, makinig, para walang dating sa iyo, makinig, gusto mong ikay magamit ng Lord epektibo, you need to pay the price. And how you pay the price? Again, pray and fast. TGC family, read. Sabay-sabay. TGC family, leaders, until you crucify your flesh by prayer and fasting, you will continue to miss God. Many believe they are hearing God, but in fact they are delivering themselves from the soulish flesh. Jesus gave himself too much. Jesus gave Himself too much fasting. Pakinggan niyo ako. Until you crucify, makinig, until you crucify. Pag sinabing crucify, makinig, ipako mo. Hindi na basta ipako, kailangan mamatay. Until you crucify your flesh by prayer and fasting.
you will continue to miss God. Mamiss mo. Many believe that they are hearing God. Hindi totoo yun. Pakinggan niyo kung maigi. Hindi totoo. Kapag ikaw ay mas babad pa sa Encantadia, malapit ang matapos si Coco Martin ngayon, makinig, hindi mo marinig si Lord ng clear. Hindi ko ba kayo maigi? Ano bang mga baka na pinapanood nyo ngayon? Many believe they're hearing God, when in fact they're hearing themselves from a soulish flesh realm. Jesus gave Himself too much fasting. Grabe ang Lord. Kaya ganun na lamang siya ka-powerful. A believer without prayer and fasting, sabay-sabay, kapag ang mananampalataya daw ay hindi nanalangin at walang pag-ayuno, parang ka daw puno na walang ugat. Ate Norly, pag ang puno ay walang ugat, makinig, ano mga mangyari sa puno na walang ugat? Magbubuwal. Kaya pala ang prayer and fasting is a root. Makinig, is a root. Kung titignan niyo po yung mga mighty men of God, si Kuya Ed na lang po ng JL. Narinig ko ito po pagka yung mga anak niya, yung mga pastor na nagpapatotoo. Si Brother Eddie daw po, makinig ay nagbabasa ng Bible ng 4 na oras. At 4 na oras hanggang 6 na oras sa loob lamang ng kwarto niya. Nagbabasa ng Bible. Kung isipin mo, hindi siya nagsasalita ng walang scripture. Nung ako'y nasa JL pa, binibilang ko po yung kanyang scripture, umabot ng 40 to 50 scripture na yun. Amen po ba? Kasi yun ang buhay ko. Amen? At hindi naman nakapagtaka. Makinig, ganoon karami ngayon ang JL. Amen? A believer without prayer fasting is like a tree without a root. Ang isang Kristiyano, kayo magbasa sa Tagalog. Ang isang Kristiyano na walang panalangin at pag-aayuno ay kagaya ng isang puno ng kahoy na walang ugat. Tingnan mo sa sarili mo, ikaw ba yan? Hello? Kaya pag walang ugat, makinig. Dadalhin sa Espiritu, ano ibig sabihin nito? Madali kang bumagsak sa temptation. Madali kang makinig. Madali kang mahina. So, wala kang ugat. Mahirap pag ang isang manampalataya walang panalangin at pag-aayuno. Mahirap po. At hindi ka po magiging epektibo dito sa unahan. Kahit gaano magandang outline mo, pag hindi ka namumuhay sa panalangin at pag-aayuno, walang ganda. Ano mangyayari sa iyo pag wala ka, pag walang ugat? Ito nangyayari. Puro ka negatibo. 1, negative ang lumalabas. Pangalawa, puro ka reklamo. Pangatlo, wala kang kapayapaan. Yung hindi nagpiprayer and fasting, ito pa ang buhay nila. Tingnan mo sarili mo. Puro negatibo. Minsan naging ganyan ka. Puro reklamo. Walang peace. Lagi kang galit. Kunting touch lang sa'yo, galit ka kagad. Tama. Masyadong makamundong pakalaman. Ang in-scroll mo. Ito yan, masyadong makamundong pakalaman. Ano pa? Dandahan kang lumilis. At dahan-dahan kang lumalayo. Yan ang produkto, makinig. Tingin niyo makinig. Yan ang produkto, makinig, ng walang ugat. Maliwanag po ba? Always remember, makinig. Prayer and fasting is not only for emergency. Prayer should be done every day. Kaya nga, prayer and fasting is a lifestyle. Nakakalungkot ng isipin, kaya tayo nag-prayer and fasting kapag meron tayong problemang malaki. Kapag may matindi. Makinig, hindi dapat ganoon. Amen po ba? Kaya nga, kung meron mong papahalagan at bigyang panahon, bukod sa discipleship, panalangin. Kasi si Jesus, hindi nag-disciple na hindi galing sa panalangin. Kaya naging malakas ang aking loob, magsabi nito, ang pinakaantas, pinakamataas na ministry, kung ilalagay mo sa ministry, makinig, ang pinakamataas sa lahat, prayer and fasting. Hindi ka magiging epektibo ng discipleship, mentor,
Hindi ka magiging epektibo na evangelista, na umawak ng life group, maging pastor. Hindi ka epektibo, makinig, pag hindi ka prayer and fasting. Maraming bumibigay, kapatid, sa temptation, tingin sa akin. Bumabagsak sa lust of the flesh, bumabagsak sa babae ng mga pastor, makinig. Makinig, hindi pa tayo naman. Maraming bumabagsak sa 3 G, the glory, gold, and flying girl, because hindi pa tayo naman. Nagiginig ko ba kayo, Maggie? Ulitin ko po. Ang prayer and fasting, ang pinakamataas sa lahat ng ministry. Sa lahat ng ministry. At ang prayer and fasting lamang, makinig, hindi pastor, ang pinaka-dapat mas mapagpakumbaba sa lahat. Ba't po nga pastor ang prayer and fasting ang pinakamataas sa ministry? Yung paghahayo ba, hindi ba mataas sa ministry? Yung pag-evangelism, hindi ba mataas sa ministry? Yung pag-preach ba, hindi ba mataas ang ministry yan? Makinig. Tingin kayo sa akin. Kapag kayo mahayo, tingin, walang ko kayo ha? Kapag kayo mahayo, ang kausap ko ay tao. Pero pag ikaw ay nag-prayer and fasting, ang kausap mo, hari ng mga hari, Panginoon at mga Panginoon. Amen? Kaya para maging epektibo ka sa prayer and fasting, daigdig, makinig, sa evangelism na daigdig, dimension, makinig, kailangan, makinig, galing ka sa prayer and fasting. Tuloy nyo po ito, kahit magbilang kayo, kahit sa best lang kayo kumain sa isang araw, tuloy nyo lang. Kasi babad kayo sa prayer and fasting. Amen po ba? Dapat hindi siya emergency. Siya yung emergency. Hindi pagka yung 50-50 na tsaka ka mag-prayer and fasting. You cannot fool God. Marami ako nakitang mighty men of God. Especially si Dr. Romel Mundro. Sabi ni Romel Mundro, preacher of the kingdom. Sabi niya, kaya ganito ako anointed to preach the kingdom, 21 days ako nagpapas. At ito matinding fasting niya. Tsaka alam. Tubig lang. Eh kayo may kain pa kayo. Papatunayan ko sa inyo na kayo ay lead by the Holy Spirit. Makinig, kaya niyong tumagalan ng alas 12. Kaya niyong tumagalan ng umaga, nakikinig lang. Kaya yung lahat na pumupunta sa seminar, 3 days kami doon, nakikinig lang. Nakikita namin doon sa loob ng SCB, na almost 801,000 kami, kung sino ang spirit pinit, kung sino hindi. Makinig, madali kang antukin. Hindi mo maintindihan. Pero kami po, train na po kami po doon. 3 days, nakikinig ka lang. At kahit sa webinar po, nakikinig pa ako, tutok talaga ang nakikinig. Webinar po yan. Isang sign na ikaw, spirit filled. Makinig, kaya kong tumagal, makinig, ng isang buong araw. Pero pagka hindi, makinig, nag-show, lumalabas lang po yan, makinig, na ganoon ka sa bahay. Amen? Kaya kaya ko pong magsalita mula umaga 8 to 5. Ang magsalita sa seminar. Kaya ko, nagulat nga ako yun. Kaya ko mag-speak 8 to 5 tuloy-tuloy. Break lang po. Amen po ba? May break lang na. Pero tuloy-tuloy. Hindi ka maubusan. Why? Because makinig. Galing ka sa prayer fasting. Gusto nyo ng malalim, sariwang mensahe na inyong ituturo sa inyong life group? Sa inyong pupuntahan? Hinahamon ko kayo. Lalo ng mga kabataan na dito kayo, pati mga nanonood. Spend your life in prayer and fasting. Sabi ko, prayer and fasting, spend your life. Amen? More ka sa word, more ka sa prayer. The result of prayer and fasting, fasting ano daw? Nag-increase ang spiritual capacity mo. Hindi ka na basta-basta. You see Cain kanina? Si Cain? Palapakan muna natin. Is you see Cain? Nag-increase ang spiritual capacity. Amen? Ano pa? Next. Okay. Basa. It exerts discipline over our physical lives. It brings the body under subjection to what the Spirit desires. Sinasabi mo, it exerts discipline our physical appetite. It brings the body. Sinasabi mo sa body, mamatay ka. Amen. Amen po ba?
under subjection to what the Spirit desire. Bigyan ko sa inyo tip. Malalaman mo na ikaw Spirit-filled, Rika, kinig kayo. Makinig, the moment, makinig kayo, ito talaga effective, the moment mayroong, hindi mo maiwasan yung temptation is there. Kaya siya nagiging sin kapag bumagsak ka sa temptation. I thank God for the Word and for the Holy Spirit. Dahil siya sabi sa akin ng Holy Spirit, oh, makinig, it's not my word. Nahalo ko na rin. It's not my word, it's not my will. Amen? Ano sabi nito? We are a spirit, but we live in the body. Most of the time, every time na ikaw ay nag-pass, your spirit increases. Amen? At you control the body. Sabi ko, you control the body. Sabi ko, you control the body. Amen? Fasting enable us to discipline your body so that the body becomes, gusto mo maging alipin ng body, patayin mo na araw-araw. Makinig, ito po example ko. Halika nga dito. Ang fasting, makinig, halika dito. Fasting and prayer, kung ito yung body, makinig, para siyang may kadena. Ako yung spirit. Makinig, dito tayo. Halika dito. Dito kita. Opo. Makinig, ako yung spirit, siya yung body. Nakikita niyo po ba? Through the spiritual realm, ganun lang nangyayari. Tayo. Opo ka doon. Ganun ko. Ba't ko sinasabi yan? Makinig. Kasi ang karamihan, tayo ka dito. Ganun lang, dito. Makita ko sa inyo. Ikaw naman yung body, kayo yung spirit. Makinig. Ang baliktad ay ganito. Ang body ko, paano mo siya nilip? Halika. Halika niya. Ha? Bakit sumunod yung spirit? Bakit sumunod? Kasi yung spirit hindi kumakain. Tama? Nahilig ko ba kayo maigit? Kaya nga, dapat ay ikaw ang magpapasunod sa kanya. Hindi sa akin, hindi. Paris kang malaki. Ay, madali ka na dito. Balik ka. Ay, pakita ko lang sa inyo, ha? Napaka-important dito. Kung sino lagi mong pinapakain, yun ang lumalaki, yun ang tumataba. Tama? Nakikinig mo kayo, Maggie? Diba? So, kung alin ang lagi mong pinapakain, yun ang nagmamature at yun ang nagiging ikaw. Nakikinig mo ba, Maggie? So, paano ito tataba at lulusog? Itong body nito, papatayin ko sa pamamagitan ng prayer and fasting. Kung delete ka ngayon, lalaki siya. Delete ka, delete. Lalaki. Kapag, makinig. Kaya nga, sa loob, makinig. Halika dito. Diyan sa gitna. Sa loob ng isang katawan, ng isang manampalataya, merong dalawang naglalaban. Ang tawag ko nito, the left and right na wall. Okay? Kung ano lagi mong pinapakain, makinig. Yun ang magiging ikaw, Andre. Nakikinig ba kayo, Maggie? Kung makinig kung ano pinapakain mo, yun ang magiging ikaw. Kaya nga, ang sabi ng Lord, be led by the Holy Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh. Be led by the Holy Spirit. Because man is a tripartite being. Spirit, soul, and body. But the greatest enemy ng manampalataya is self and flesh. Paano mamatay ang self and flesh na ito? Makinig, kailangan mo maging led ng Holy Spirit. Ikaw, makinig. Ito mag-lead. Hindi ang Spirit. Hindi yung body. So, thank you sa akin, team. Makinig. Now, paano mangyayari yun? Paano magmamature si Andre? Makinig. Araw-araw niyang pakainin ang Spirit. That's why, lagi ko kayo pinapadevotion, lagi ko kayo tinuturuan ng mag-devotion, magbabad sa Word. Why? Because pinaka-danger, pinaka-kalaban mortal
is not hindi ang demonyo. Ang pinakakalaban ng isang manampalataya, sarili niya, self niya. Hindi ang demonyo. Makinig pa kayo maigi. Makinig, hindi si Satan ang iyong pinakamortal na kaway. Because the Bible clear si Krista lang sabi doon, kapag ikaw takoy manampalataya na, si Satanas daw ay apakandang. Tungtungan ng iyong paa. Now, kaya napapahamak si Andre, makinig, because of the ignorance of God's word. Yung pagiging ignorante. Amen? So anong gagawin mo? Past enable you to discipline your body. The more na pinapahirapan mo ang iyong sarili, namamatay ang laman. Walang kausap. The more na pinapahirapan mo yung sarili to pray and fasting, hindi ka nakapanood ng TV, hindi ka nakapag-Facebook scroll, makinig, hindi ka nakapanood ng mga TikTok, check, namamatay yung laman. At, lagyan mo katawan mo konti. Lumalaki. Ba't po ito sinasabi sa inyo? Kung gusto mo maging mature, mag-grow, makinig, kailangan mong pakainin ng iyong sarili. At first, papakainin mo ito ng prayer and fasting. At dito mas clear sa akin, Elaine. Jesus grow in stature, Jesus grow in wisdom, in stature, in favor with God, in favor with man. Makinig, Jesus practice this prayer and fasting. Kaya na-outgrow niya yung iba. Tingnan mo, doon sa Bible, wala ka nakita yung mga Pariseo ng fasting sa laging sinusunod. And Jesus separate himself and pray and go to the mountain and pray. Pray. Magdamag and pray. Para mamatay ang flesh. Hindi si Ali, ha? Magaling. Pakainin mo lang ang spirit. Amen? At pag ito na yung lead, makinig. Pag ito na yung lead, makinig. Tupalo. Makinig. Tayo ka. Diyan ka lang. Kapag okay na yung spirit, malago yung spirit, tingin ka sa akin. Malago yung spirit, magpo-flow to the soul. No kausap. Ano yung soul? Composed of mind, will, and emotion. Magiging, ang kanyang pag-isip niya magiging hindi na malaswa. Mula sa pag okay ang spirit, ang bato niya rito ay magaganda. Makinig kayo maigi. Wala akong kausap. Ang inisip lagi nito, John 14:6, Matthew chapter 4:4. At makinig, binabato ito sa body. Ito pa. Binabato ito sa body. Okay, anong ginagawa ng body? Anong body ngayon? Bumahayo na ito. Nagtuturo. Salita ng Diyos. Okay. Kasi pag hindi natin ito naunawaan, makinig, kaya maraming nababurnout. Hindi okay ang spirit. Ang nagpapunction lang sa kanya, yung dalawa na lang ito. Yung dalawa. Kaya, makinig, malaking epekto, hindi nagtatagal sa ministry. Malaki talaga. Wala akong kausap. Pag ang bati ang nag-lead sa iyo, patay na. Makinig, sunog ka. Glory be to God. Amen. Baba. Maliwanag po ba? Kasi dapat paunawaan ito ng bawat isa. Amen? Your body begins to obey your spirit rather than its own impulses and habits. Amen? Lala na? Okay. Balik ko. Next. Fasting does not change God. Huwag niyong kalimutan yan. Hindi kayo nag-fast para change God. Fasting does not change God. It changes us. Ang binabago ay ikaw. Ma'am, ikaw binabago. Rika, ikaw binabago. Hindi ka nag-fast para baguhin ng Diyos yung si Makoy. Tandaan niyo lang ito, ha? Huwag niyong kalimutan yan. Hindi ka nag-fast para baguhin ang iyong katabi. Kaya ka nag-fast kasi ikaw ang babaguhin ng Diyos. Marami din ka, magpapast ako para magbago mga ikaw. No! Kaya ka nag-fast kasi ikaw ang babaguhin. It changes us and it transforms our prayer,
We don't realize the power that flows through fasting. Prayer and fasting, baka ganito na lang ito, magaling. Prayer and fasting, increase your spiritual capacity. Palakpakan po natin. Amen? Kaya saludo ako, God bless, araw-araw. Saludo ako sa bawat isa na nag-pray and fast. Amen? Palakpakan po natin. Alam, pray po na tayo bago tayo mag-pray, mahal. Pray po na daw tayo bago tayo mag-pray. Sige nyo lang. Pray po na tayo bago tayo mag-pray.